And kayo dyan sa PAGCOR, alam mo, nag-init ang ulo ko sa inyo eh. Pasensya na. Not you guys personally, hindi naman kayo members ng board. Ito members ng board. Gagawa sila ng board resolution na hindi iniisip yung kapakanan ng mga tao. Dapat, bago kayo yung mga taga-board, yung members ng board, iniisip din kapakanan ng mga empleyado. Of course, isipin yung operations ng PAGCOR. Paano kumita? Paano makapagbigay ng share sa gobyerno sa income ng PAGCOR. Of course, kasama yan. Pero dapat kasama din yung mga tauhan ninyo. Because sila naman yung nasa likod ng pagpapalago ng PAGCOR. Sila nasa likod para kumita yung PAGCOR. Ma-reach yung target and etc. Hindi yung puro lang kayo ang kumikita. Ang lilito, 10,500. Tapos si Sir, 15,500 po. 15,500. Below minimum po yan. Ma'am Sharon, Attorney Arnold, below minimum. Kahit pa sabihin natin basic, that's below minimum. You see? Nagpapakanda ko ba sila sa PAGCOR, sa casino? And yet, ito mga board members ninyo, kapapasok lang, at karamihan sa kanila accommodation lamang dahil may padrino sila, tumulong sa eleksyon, etc. etc. Tatanggap ng 208,000 minimum kada buwan. Walang ginagawa kung hindi ang gagamitin lang nila tenga nila at konting laway to a meeting. Bingo, 208,000. Yun po yung ilalahan ninyo. Di ba? Kaya nga, dito, magkakaroon sense of the committee, pagbubotohan ng mga members ng committee na ito, mga senators, para ma-stop muna. Pag-explaining kayo dyan sa PAGCOR at ma-stop muna yung pagtanggal sa mga empleyado. You have to explain first to us. You have to satisfy us kung bakit matuloy yung pagtatanggal sa mga pobreng empleyado nyo na tagal ng papakandakuba dyan sa PAGCOR. Okay, that we have to do. Now, if you don't comply with that, ipapakontempt namin kayo, promise. In a blink of an eye, I won't have second thoughts na pakulong kayo dyan sa baba. Kung kinakailan isang linggo, isang buwan, I don't care. Alang-alang dun sa mga naapin natin mga manggagawa. Kahit paabuti kayo na isang taon dyan sa baba, I don't care. Dami ko nang pinakulong dyan, mga police, mga kernel, kayo pa. Kahit pa ABP kayo, kahit pa BP Finance, I don't care. Kahit pa anong pwesto nyo sa gobyerno. Pag nang-api kayo ng pobreng kababayan natin, tabla-tabla tayo, okay? Yan lang muna. So next time, dapat mag-report doon, COMSEC, yung 4 na minention, 5. Pag hindi sumipot, the second time, ipasabi na natin. At merong balita na mayabang daw itong PAGCOR chairman, si Altenco. May mga narinig ako sa mga colleagues natin dito na mayabang daw ito at hindi raw na sumisipot sa mga patawag. Pag hindi siya sumipot, pasabi na natin. Okay? Hindi pwede. Walang pwede magsuplado-suplado rito. Kung pinag-usapan natin problema ng bayan, especially problema ng mga manggagawa natin, me being the vice chairman of Department of Committee Chair ng Vice Chairman ng Committee on Labor, kayo po ang kasama sa inaalagaan ko. Kayo po yung pinoprotektahan ko. And I will protect you. Maraming salamat po. Under my watch, you will be well protected. At itataya ko Kami po. pong mga mahigit 10,000 mga empleyado ng PAGCOR ay lubos ng papasalamat sa inyo at binigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita. Yes, sir. Sige, sir. Isulat niyo po lahat na mahinain niyo. Ikaw po, Mr. Samson, gusto ko sabihin. Salamat po, sir. Kasi for the past months po, dinadamdam po talaga namin eh. Yung stress po na binigay sa amin, hindi talaga makatao. Sipin niyo, sir, Christmas party namin, sinabihan kami ng chairman namin na, kayo, mag-practice na kayo, minom ng lambanog. Kasi mamaya, kasi bukas makalaw, wala na kayong trabaho. Parang ganun, sir. Parang walang sir eh. Napaka-inhumane kasi. Kaya ang sakit-sakit sa amin, sir. Christmas party yun. Yes, sir. Binigyan Christmas kayo ng masamang party balita. namin ganun. Ng aruga, pag-asa, sir. Marami po sa mga empleyado ngayon ng malamang umiiyak o nagbubunyugi pa. Kasi, sir,
Grabe po yung pinagdaanan namin, sir. Ito po nung nakaraang buwan po. Ang dami po sa amin na gusto na magpakamatay. Oh. Gusto nang umalis ng PAGCOR. May mga ganun, sir. Eh. May mga medical, wag po kayo mag-alala, sir. Yung mga medical certificate po nila, sir, ipe-present po namin sa committee na to para po malaman ninyo gaano po agrabe yung ginawa nila sa amin. Ako, sir, yung stress ko po, sir, dahil po sa ginawa nila sa akin, dinudugo po ako. Ganun po kalala. Tumatay po ako ng dugo. Kasi po, hindi po talaga makatarungan yung ginawa nila. Yun lang po. Mr. Salvosa, nakita mo, kung ikaw po ang nasa sitwasyon nila for so many years, naging loyal ka sa PAGCOR, ginawa mo yung narapat na gawin, trabaho mo, may family ka, umaasa sa iyo, and then all of a sudden, mababalitaan mo lang, masisibak ka na. How would you feel? Mr. Chair, kung ganoon ang situation, I would feel the same. Exactly. Di ba? Yan kasi, nagpapadalos-dalos kayo. Hindi nyo iniisip yung kapakanan ng inyong mga empleyado, ang nagpapakandakuba dyan sa PAGCOR dahilan para kumita ng ang PAGCOR ng lipak-lipak na salipi. Think of your people. Think of your people next time. Nainis ako dito sa mga board members ninyo. Anyway, sa susunod na hearing, gusto ko yung 4 na binanggit nila ma-invite at mapag-usapan to once and for all yung tungkol sa problema nila, and then magkakaroon kami ng botohan dito sa Senado tungkol doon sa sense of the committee na para temporary stop muna, and you have to explain to us bakit kailangan matanggal sila. You have to explain to us thoroughly, properly, mapaintindihan sa amin. At kapag hindi nyo ginawa yan, ipapakontempt ko kayo. Ipakukulong ko kayo sa baba. Kahit na inyong chairman pa. I don't care. Really. Walang binibaby-baby dito. Okay? Mark my word. Okay, thank you. Since, unless kung meron pang gusto magsalita, muna, are there some people here? Oh, magsasend na ng position paper. Okay. Unless meron pang gusto magsalita, so everybody's invited to send their position paper. In reference to SB number 2061. So this hearing is hereby suspended.